Imbestigahan ni Claire Castro at Ombudsman Boyeng Rimula tapos na. Nang detalyadong ilathala ng dating ombudsman ang mga legal na dahilan ng tuluyang pagkabasura ng kaso ni Joel Villanueva. Malacanang ilalalim ang imbestigasyon sa secret decision sa kaso ni Joel Villanueva para patungan ang flood control scandal. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Sa umiinit na tensyon sa kalagitnaan ng pag-ungkat ni Ombudsman Boyeng Rimula sa nakabasurang kaso ni Joel Villanueva, nanindigan si dating Ombudsman Samuel Martires na dokumentado ang lahat ng desisyon sa case management system ng Office of the Ombudsman, kung kaya't malinaw niyang inihayag na walang sekreteng desisyon taliwas sa tinutukoy ni Rimula at Castro. Dahil nga sa pagpapasikat ni Rimula sa media, malutong na pinayuhan ni dating ombudsman na hindi kailangan gawing palabas sa media ang bawat galaw ng ombudsman dahil maraming kasong kailangan pagtuunan ng pansin at hindi ang pagpapasikat. Kalakip rin rito, hayagang hinamon ni Martires si Castro at Rimula na harapin siya para masagot ang mga pinagkakalat ng mga ito sa media para lang manira ng dignidad. Yusek, good afternoon po. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boyeng Rimula. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration, dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, will Malacanang release the SALNs of President Marcos's cabinet members given na ito po yung nagiging practice, I think, Pinoy time? Will the Office of the President revive this policy po? Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po yata sila ng pagpupulong. Ma'am, quick follow-up lang. Marami na pong senators and congressmen yung voluntarily naglalabas ng kanilang SALN. Will the President do the same? Tignan po natin kung ano po ang nararapat. Thank you, ma'am. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit.
So is the President satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infrastructure? Unang-una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento at inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mat mangyari ay protektado po ang mga dokumento. Just a quick follow-up. This news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Hindi ko po nakita kung ano yung news niyan. Bakit po sila pumunta? To protest yung lack of transparency daw and yung kawalan ng mabagal yung pag-process ng cases. Okay, muli, ang ICI po ay isang independent commission. At kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan, tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan. Marami po kasing mga kaso. Nakapagsampa na po kahapon si Sec Vince ng karampatang mga kaso at hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan po at may nagtatrabaho at ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure at wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Last question on my end. So how did the President react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, inuutos na po ito ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at nagkaroon na nga rin po at pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan. Gagawa po sila niyan. At nung nakaraan pong araw ay sinabi po natin na isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito, asahan po natin na may mananagot po. Next question mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may mga student leaders ang question kung bakit daw po sa PNP ang bilis umaresto ng mga young protesters pero sobrang tagal bago sila mag-aresto ng mga big-time corrupt actors. What is the Malacanang's directive for government agencies under the executive branch to make sure that it convinces the public by actions, not just words, na fair yung pagpapatupad noong mga pag-arrest o nung ibang mga policies at orders with regard to this flood control issue? Unang-una po, alamin po natin, kung ang inaaresto po ba ay nahuli na may ginagawang aksyon. Kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act. Gumagawa mismo ng krimen. Kung sila ay gumagawa ng krimen o may basihan na sila gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto. Hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag niyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Ang batas po ay walang tinitignan. Kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad. Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang pumanagot. So, ang mga kabataan, ang dapat na pag-asa ng bayan, sila na po ang maunang sumunod at tumupad sa batas. At ang tangi lamang sana nilang gawin, maging ehemplo sa iba pang mga kabataan. Ma'am, just a follow-up question, still related to the public seemingly hindi sila satisfied doon sa ginagawang investigation. Senator Alan Peter Cayetano suggested na dapat daw po sa ICI panel magdagdag ng member of the opposition to make sure na there are enough checks and balances within that independent panel. How does the palace respond to the suggestion?
Depende na po yan sa ICI. Hindi naman po ang Pangulo ang magdagdag ng miyembro. Kung ano po sa tingin nila ng ICI, kung anong kailangan nila, sila na po ang gumawa ng kanilang polisiya. Ma'am, so it won't need another appointment from the president because it was, while the ICI is independent, it was the palace that created the body as well as appointed the officials sitting on it. May executive director na po kasi na nai-assign sa ICI, kaya sila na po ang dapat gumawa dito.